Magandang gabi, Oriental Mindoro, 24 sa buwan ng Abril taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, isang kilalang mall sa lungsod nakatanggap ng bomb threat. Delegasyon ng Pandangitab Oriental Mindoro sa Aliwan tumulak na patungong Maynila. City Comelec naglabas ng listahan ng mga botanteng wala pang biometrics. Sa detalye ng ating mga balita, sa kabila ng paulit-ulit na panawagan ng Kagawaran ng Agrikultura hinggil sa pagbabawal sa pagsusunog ng dayami, marami pa ring magsasaka ang gumagawa nito tuwing panahon ng anihan, bagay na tila di na mawawala sa kaugalian nila. Sa halip na sunugin, hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na ikalat na lamang ang mga dayami sa kanilang palayan na magsisilbing pataba sa oras na mabulok at humalo sa lupa. Ayon sa mga mag-aaral, ang mga produkto ng pagsusunog ng dayami ay nagdudulot ng mas malaking pagkawasak sa kapaligiran, tulad ng pagdami ng carbon dioxide sa hangin na nagpapainit sa mundo o ang tinatawag na greenhouse effect. Samantala, bagamat may mga nagsusunog pa rin ng dayami, may ilan namang tumutugon sa panawagan ng Kagawaran at nagkakalat na lamang ng mga ito. Sa ibang balita, matapos na mapanalunan ng isang subscriber sa Bayan ng Roxas ang 50,000 pesos na pot money ng TVNet promo na sa 20 taong pagtangkilik, 1 taong papremyo ang hatid. Balik na muli sa 10,000 piso ang pot money ng nasabing patimpalak. Sa darating na 1 ng Mayo, gaganapin ang 6th monthly draw at maliban sa cash prize, may mga consolation prizes pa rin na maaaring mapanalunan, kabilang ang 1 hanggang 2 buwang libreng subscription fee at appliance. Ang winning account numbers ay mabubuo mula sa pagbunot ng mga numero ng mga tambyolo at kinakailangang walang outstanding balance o updated ang payment ng may-ari nito upang maging kwalipikado siyang manalo. Lahat ng TVNet subscribers ay kasali kaya magpakabit na at ugaliing magbayad ng maaga bago ang draw dates. Muli, sa 1 ng Mayo kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ang susunod na draw. Kaya naman i-update na ang inyong accounts, tiyaking walang outstanding balance bago ang nasabing petsa at baka kayo na ang ikalawang mag-uuwi ng pot money. Ang TVNet promo sa 20 taong pagtangkilik, 1 taong papremyo ang hatid, ay handog ng TVNet bilang pasasalamat sa mga Mindoreño sa lungsod ng Calapan, mga bayan ng Baco, San Teodoro, Puerto Galera, Nauhan, Victoria at Roxas na patuloy na tumatangkilik sa serbisyo nito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Kaugnay ng nalalapit na muling pagbubukas ng voters registration ngayong darating na ika-6 ng Mayo, kung saan hindi lamang sa mga bagong magpaparehistro, magpapatransfer at iba pa, bukas ang naturang aktibidad. Nagpaskil na ng listahan ng mga rehistradong botante na wala pang biometrics ang City Comelec. Ito ay bilang pagbibigay abiso sa may mahigit 23,000 botante na di pa nakukuhanan ng larawan, lagda at thumb mark ngunit rehistrado na. Paalala ng Comelec na bagamat rehistrado ang isang botante, kung wala namang biometrics ay hindi papayagang bumoto sa eleksyon sa Mayo 2016. Kaya naman payo nila na habang maaga ay magtungo na sa kanilang tanggapan upang makunan nito.
Samantala, abala na rin ang mga kawani ng nasabing tanggapan sa paghahanda ng mga registration forms na gagamitin sa muling pagbubukas ng pagpaparehistro. Maliban sa pagtanggap ng mga magpaparehistro sa kanilang opisina, may inihanda na rin silang schedule ng gagawing satellite registrations sa mga barangay sa lungsod. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dakong alas 12:30 ng tanghali, ika-23 ng Abril, bagyang nagkaroon ng tensyon ang mga tauhan at mga mamimili sa isang kilalang mall sa lungsod. Bunsod